Alam mo bang ginamit ni Apostle Paul ang salitang Grego na ekinosin para makita natin kung papaano nagkatawang tao ang isang makapangyarihang Diyos sa anyong alipin? Dahil ayon sa Philippians chapter 2 verse 5 hanggang 8, si Kristo ay likas at tunay na Diyos, ngunit kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos. Ang salitang ginamit dito sa Greek ay ekinosin. Ibig sabihin, He emptied Himself o He made Himself of no reputation. Ang ekinosin ay galing sa salitang keno na nangangahulugang to deprive of content or to lay aside privilege. So hindi nawala ang kanyang pagiging kapantay ng Diyos, ngunit pansamantala na itong hindi ginamit, self-renunciation o voluntary limitation. Siya mismo ang nagtakda kung kailan na ito ginamit o gagamitin. Malinaw na ang isinantabi niya ay ang privilege at hindi ang pagka-Diyos. Kaya siya ay tumanggap pa rin ng pagsamba, hindi rin niya sinaway si Thomas nang tawagin siya nitong Diyos at bumubuhay din siya ng patay. Kaya ang salitang Grego na ekinosin ay nagpapakita kung papaano kusang nagpakumbaba si Kristo noong siya ay nagkatawang tao sa anyong alipin. Nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang sa kamatayan sa krus. Kaya sabi niya, I came not to be served but to be served. At ito ay ginawa ni Jesus upang ikaw at ako ay magkaroon ng pag-asa sa buhay na walang hanggan.